Eto ho, habang tulog kayo mga boss chief amuser, lumabas naman itong balita na ito. Masaklap ito. Ito yung sinasabi ko na kapag umakyat sa korte yung kaso mga kababayan, magkakaumpisa na yung piyansahan, magkakaumpisa na yung pahanap o warrant of arrest kapag ayaw lumabas, etc. etc. mga bossing. Ngayon po, sabihin ko bang breaking news? Hindi. Baka yung iba nakita na ito eh. Naalala nyo yung Pepsi Paloma? No? Naalala nyo po ba yon? O baka hindi nyo na naalala kasi hindi na ipalabas, kasi hindi natuloy. Diba? Ayun na po, umakyat po yung kaso, mga kababayan. Basahin ko po Tignan, galing po sa GMA News. Tignan, direktor na si Daryl Yap, sinampahan ng kasong cyber libel sa Muntinlupa RTC kaugnay ng pelikula niyang The Rapist of Pepsi Paloma. Bunsod ang kasong reklamo ng veteran actor at TV host na si Vic Soto, inirekomenda ng piskalya ang piyansa na 10,000. Sasabihin ng iba, bakit napakaliit naman nung piyansa? Kumbaga, yan pong piyansa pansamantalang kalayaan lang po ni Daryl Yap. Ayun pala totoong pangalan ni Direktor, no? Daryl Ray Spike Yap. Balingit. Ako naman ho, mga kababayan. Nakakausap ko to dati. Naging mag-friend kami sa Facebook, pero hindi naman po tumagal dahil nung simula po nung medyo siguro na-realize nila, bumabanat si Mark Ramos kay Amy Marcos mga ilang buwan lang din po in-unfriend na ho nila ako. Sa akin naman, hindi naman malaking, kumbaga, hindi po big deal sa akin yon mga kababayan, no? Kung talaga ayaw nila, di ayaw, di ba? Pero, ang hangad ko dito, sana kahit papaano magkaayos pa din kung makikipag-ayos. Pero umangat na yan, tumaas na yan eh. Pag natalo, si Daryl Yap po dito, mga bossing, siguro ang pinakamatagal o minimum, hindi naman minimum, kumbaga posible na 6 na taon ang ilagi niya sa kulungan. Plus yung danyos na hinihingi ni Vic Soto, mga bossing, no? Which is ngayon nga, hindi na natin nakita kung naipalabas ba. Tumingin naman ako doon sa Facebook ni Daryl Yap, wala naman ho siyang post. Siguro may dalawang araw na hindi siya nakakapag-post. Basahin ko ng mabilisan, no? The undersigned Assistant City Prosecutor, Daryl Yap, of the crime of libel at under amended in relation of violation otherwise known as Cybercrime Prevention Act committed as follows: that on or about first day of January, first day of January pala yung bagong taon, in the city of Muntinlupa, Philippines, biruin mo, no? Marso na ngayon, ilang buwan na pala ang nakalipas, 2 buwan na ang nakalipas, 2.5 buwan na ang nakalipas. On the Honorable Court of the above-named accusation, being a film director, screenwriter, producer, can only access using information, blah, 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 blah. No? Ang haba eh. Asan na ako dito? Yan. Facebook account named Daryl Yap, which account can only be accessed using information or computer technologies or through a computer system with deliberate malicious intent to tarnish or cast dishonor upon the reputation of one Marvic Vic Soto E. Castelo, or to expose the latter to public contempt. Ito nga po yung sinabi dyan, Charito Solis, preda sa actress Gina Alahar, no? Ipaliwanag mo sa akin. Ito po yung mismong sinabi. Dito po talaga madaming nag-react Ipaliwanag mo sa akin. Magsabi ka sa akin. Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan. Pepsi, sumagot ka. Ni-rape ka ba ni Vic Soto? At sagot ng actress, mga kababayan, na ang gumanap yung Red Bustamante, oo.
Ngayon po, mga bossing. Biruin mo kung ikaw ang lalagay sa sitwasyon ni Bossing Vic, no? Kakatapos lang ng Pasko, bagong taon, tapos biglang lalabas sa ano mo, lalabas sa cellphone mo, nag-scroll ka, no? biglang, biglang makikita mo 'yon. Pepsi, ni-rape ka ba ni Vic Soto? Oo. Ay naku po. Tataas siguro ang presyo ni Boss Vic Soto 'yon. Ano? Madami nagsasabi na ang dahilan daw ho nito, mga kababayan, political, no? Maraming nagsasabi na may gustong sirain daw si Direk Darryl Yap, no? Ang nakikita ko lang naman na tumatakbo si Vico Soto at si Senator Tito Soto. Kung 'yun yung totoo, kung 'yun yung talagang dahilan, bakit? No? Bakit? Ano ang reason? Pero uulitin ko nga ho, hindi ho ako naghahangad na merong makulong dito sa sitwasyon na 'to. Pero panigurado ko, mukhang hindi naman sila hihingi ng tawad, mukhang hindi naman po sila hihingi ng paumanhin para magkaayos at para maiwasan yung pagkakakulong at pagbayad ng danyos dahil sa nakikita ko, si Direk Darryl Yap, simula nung kinasuhan siya ni Vic Soto, medyo ano pa din ganun pa din naman Walang nagbago. Medyo palaban-palaban pa din. Ano po, medyo nabawasan na nga lang, napansin ko, nabawasan na lang yung mga sumusuporta at yung mga taga-subaybay ni Darryl Yap. Dahil ho yan, kapag nag-post ho siya sa kanyang social media, mga kababayan, naku, minuto pa lang ho, talagang umaabot na ng 5 digits yung reaction, umaabot na ng libo yung komento. Ngayon po medyo hindi ko masabing naglaylo pero parang naglaylo na din, no? At yung mga post niya hindi na ganun katatalim. No, hindi na po ganun katatalim. Yung tipo bang, nako po, medyo nag-iingat na. Dati talagang talagang rat-rat. Talagang tatamaan kung sino yung tatamaan ho, mga kababayan. Yan ang balita natin tungkol ho dyan, mga bossing. Ano pa yun dito sa gilid? Meron pa. Hindi. Yung karuktong lang pala, no? Subscribe and sworn. Di ba? Natuloy. Malaki ho ang pagkakaalam ko. 30 milyones. I-comment nyo dyan kung magkano yung danyos na hinihingi ni Bossing Vic Soto. Okay? Sumaklap, no? Ang hirap po niyan. Mahirap po ang may kaso. Mahirap in terms ng yung oras, yung panahon, yung pananalapi. Kasi kapag kaganyan, like example, kinasuhan ako, ganito, ganyan. Hahanap ka ng abogado mo. Yung abogado mo, re-reviewin yung kaso mo. Kung nakikita niya na may malakas ang tsansa, tatanggapin. No? May mga abogado, hindi ko nila lahat, may mga abogado na kahit alam nila talo, tatanggapin. No? Siyempre, yan yung trabaho nila. Tatry, susubukan na maipanalo. Pero sa isip-isip nila, wala to. Ano na to? Olats na to. Kaya yung iba, ang ginagawa, bakit hindi natin subukan? Makipag-ayos na lang. May mga ganyan ho. Bakit hindi natin subukan makipag-ayos na lang? No? Pero yung iba, tara, rat-rat tayo, sige, kaya ko yan, no? Hanggang sa aabot na, magugulat ka na lang, yung mga kliyente nila nagtago na.